maabot ang iyong kamay. Kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Marating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawig. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kayang ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna na magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Dito po kasi sa Chichulagari, ma'am, bali may nag-suicide na po. May mga nag-iisip na yun din yung gawin nila. Hindi na din po maiiwasan kasi, ma'am, dahil sa napakalaki po kasi yung utang po namin mga magsasaka. Sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Magandang umaga mga kapuso at welcome back dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Pagtutulungan namin pag-usapan at solusyonan ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayan sa kani-kanilang komunidad. Samahan niyo kami sa aming pag-ikot sa mga lalawigan sa buong bansa kung saan malalaman natin ang iba't ibang kwento ng damayan at determinasyon ng ating mga kapwa Filipino. Kasama ko ngayon si Manoy Wilbert at ang ating resident panel of experts para sa ating unang discussion. Nandito sina Mr. Jed M. Eva, President of Estrategia, a strategic communications research and consultancy firm. Before joining Estrategia, he worked for 18 years in government in all 3 branches, including the Office of the President. At nandito rin si Attorney Patricia Galang de Jesus, former Special Assistant to the Administrator in the National Food Authority, legal consultant in the Department of Trade and Industry, and law professor. Ang first stop natin
ay sa isang sitio sa Bayambang, Pangasinan kung saan isang malawakang krisis sa sibuyas ang nagpapahirap sa mga residente nito. Isang malaking krisis ang kinakaharap ng farming industry sa buong bansa dahil sa pang-araw-araw na tanim na malapit sa puso ng mga Pinoy. Ang sibuyas. Inatake ng harabas o armyworm ang mga tanim na sibuyas sa ilang barangay sa Bayambang, Pangasinan. Pero bukod sa peste, mas iniinda ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng sibuyas. Dagdag pa rito, ang matataas na presyo ng pesticide. Ang mga patong-patong na problemang ito ang nagpapaiyak sa mga magsisibuyas dahil nalulugi sila at nababaon sa utang. Subalit lingid sa kaalaman nating lahat, halos 10 taon nang pinadadapa ng maraming problema ang isang bayan sa Ilocos Region, kung saan tanging ang pagtatanim lang ng sibuyas ang kinabubuhay ng mga magsasaka rito. Ang Sitio Lagares sa Bayambang, Pangasinan. Ang pamimeste ng mga harabas o armyworms at ang pagkakasakit ng mga pananim, dagdag pa ang pagbahang dulot ng ulan ang mga dahilan sa pagkalugi at pagkabaon sa utang ng mga magsasaka dito sa Sitio Lagare, Pangasinan. Isa sa mga nakaranas na matitinding pagsubok na ito ay si Nanay Merlita Gallardo. Nabiyuda siya nang magpakamatay ang asawang si Mang Roger dahil sa laki ng kanilang utang sa bangko, kung saan ginamit nila ang pera sa pagsalba sa mga pananim nilang sibuyas. Wala namang siyang sinasabi kundi napapansin ko sa gabi hindi na umimik si tatay. Pag matutulog na kami, ba't hindi ka umimik? Wala, sabi niya lang, hindi niya sinasabi. Siguro naawa sa akin kasi walang pagbayad si nanay. Paano kaya yung utang niya, sabi niya. Paano po ba nagbigti? May ininom na lason? Hinanda niya yung lason ng pag-i-spray namin sa sibuyas niya. Yung ini-spray niya pong pesticide ang ininom? Yun ang ininom niya, ma'am. Nung dumating dito, hindi ko alam ang gagawin ko. Talagang iyak nang iyak. Sabi ko, mga kapitbahay, tulungan niyo ako kasi wala kaming pera, ma'am. No. Mahirap ang walang katuwang sa buhay. Para kang nauubos na kandila pag nakikita mo yung mga anak mo na wala kang ipakain. May ilang magsasaka rin na lubog sa pagkakautang kaya naisipan din nilang mawala na lang upang matakasan ang mga problema. Magkano po ba ang nalugi na po sa atin tayo? Pag siguro sa akin, 1.6 million. Bali, 2 bangko yung nakautangan ko. 700 saka $500,000. Magkasunod sana po kami ni kumpare kong Roger. Inisip ko kasi wala akong pambayad. Kaya naisip ko yung noon. Pero nagsisi rin ako. Naisip ko yung mga anak ko malilit pa. Kaya hindi ko na naituloy. Hindi yung asawa ko na nahalata niya kaya hindi niya ako iniwan. Alam niya na magpapakamatay ako. Hindi siya umalis sa tabi ko. Kasi po, ma'am, dati, tumatama kami ng sibuyas. Ngayon, mayroon ng armyworms. Nagkalugi-lugi na po kami. Hanggat na baon-baon kami sa utang. At saka na isang lako po yung lupa namin. At saka nung time na yon, sinisingil ako ng nagkautangan ko. Kaya ang naisip ko noon, wala na akong malalapitan, muntik na po akong umunin din ng lason. Pero ang sabi ng anak ko, Mama, wala na nga kaming papa, mawawala ka ulit. Paano na kami? Parang nagising ako nung time na yun. Ilan lamang ito sa mga malulungkot na kwento ng buhay sa kanilang bayan. Walang-wala kami talaga, ma'am. Paghapon, sabi ng mga anak ko, kain na tayo, Mama. Kahit hindi pa po ako kumain, ang sagot ko sa kanila, kumain na ako para yung isang takal na bigas ay kainin na nila. Pero pag tulog na sila, yung tutong nilalagyan ko na lang po ng kape para makakain din ako. Pagsubok lang sa buhay siguro, sabi ko.
Saka marami po naman kaming nalugi, hindi na lang naman ako. Halos lahat naman. Maririnig pa natin ang nakakadurog na pusong kwento ng mga magsisibuyas at posibleng solusyon sa kanilang mga problema sa aming pagbabalik. Diyan lang po kayo. Nandito pa rin ako sa Sitio Lagare, Bayambang, Pangasinan kung saan ang krisis sa sibuyas ang humagupit sa mga magsasaka rito na nagtulak pa rin sa ilan na kitilin ang kanilang buhay. Pag-uusapan natin ng masinsinan ang kanilang pinagdaraanan. Maging si Joey na spokesperson ng mga magsasaka ng Sitio Lagare ay hindi rin nakaligtas sa hagupit ng mga problemang ito. Dito po kasi sa Sitio Lagare, ma'am, bali may nag-suicide na po si Kuya Roger. Tapos may mga nag-iisip na yun din yung gawin nila. Dahil hindi na din po maiiwasan kasi, ma'am, dahil sa napakalaki po kasi yung utang po namin mga magsasaka. Siyempre, kunwari po, utang po kami sa bangko, may interest din po. Tapos utang po kami sa agri-supply, may interest din po. Tapos ganito pa po yung nangyayari, nalulugi. Kagaya ko po ngayon, ma'am, bali, nagkautang ako sa bangko, mayroon pa akong utang sa agri-supply. So yun po yung inisip ko po ngayon na babayaran na naman dahil nalugi po ako ngayong taon sa sibuyas po, ma'am. Kaya nakikita ko din po yung mga pamilya po dito na nahihirapan din po lalo kapag nababaon po sa utang. Yung parents ko po noon, magsasaka na po. Tapos umutang din po sila. So yung nararanasan po nila noon, nararanasan ko din ngayon. Dagdag pa sa kalbaryo ng mga Sitio Lagare ang pagde-deliver ng kanilang mga inaning sibuyas mula bukid hanggang sa palengke o merkado. Dahil sa napakalayo ng Sitio Lagare sa Maynila, kadalasan sila ay nabubulukan ng mga aning sibuyas. Ito ay dahil sa problema sa transportasyon at kakulangan sa imbakan o storage. Higit sa pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa maraming pagsubok sa anihan ng sibuyas, mas nakakaalarma ang unti-unting pagkawala ng kanilang pag-asa na sila ay makaahon sa hirap. Matanda na ako, hindi ko na kayang masyadong mabuting pupunta sa bukid. Marami kaming farmers na yung iba nagpapakamatay na, ilang taon na, bali 8 na daw. Kailan kaya sila makakatikim ng ginhawa mula sa biyaya ng lupang kanilang sinasaka? Hindi ako nawawala ng pag-asa. Siguro may kapal, Panginoon, at tulungan kaming mga magsasaka. Sana matulungan ako, dinggin ang aking panalangin sa may Panginoong Diyos na makabayad ako ng utang ko at saka may pangbuhay na sa mga anak. Upang mabuhay ng matiwasay at masaya kasama ang kanilang mga pamilya tungo sa kinabukasang naghihintay sa kanila. Sa Panginoon, sana po bigyan niyo pa kami ng pag-asa na yung pagtatanim na namin. Siyempre, itong taon na ito nagka-aberya yung nagkasakit mga sibuyas namin. Basta kumakain araw-araw, okay na po sa akin. Kabayad lang ng mga utang. Yun lang inihiling ko po. Panginoon. Tunay na nakakadurog ng puso na dahil sa kahirapan at desperasyon sa sitwasyon, ang kanilang naiisip na solusyon ay ang pagkitil ng sarili nilang buhay. Hindi natin masisisi ang kakulangan sa edukasyon o diskarte sapagkat ang pagsasaka, ang pagsisibuyas, ang kanilang nakagisnan na pagkukuhanan na ikabubuhay. Kasamang Jelly, balik muna tayo sa'yo. Maraming salamat, Shay, sa pag-update sa amin sa nangyayari dyan sa Sitio Lagare, Pangasinan. Para samahan kami ni Manoy Wilbert at resident expert sa particular na diskusyon na ito, nandito si Christine Rowena C. Plantilla of the Federation of People's Sustainable Development Cooperative. Problema nila, gaano ba talaga kahirap para sa isang magsisibuyas ang umani tapos hindi mapakinabangan ng kanilang inani? Ang problema rin kasi sa mga magsasaka, sila yung namumuhunan
At sila rin yung nakataya sa lahat ng sakuna. Kung wala silang ani, sila ang malulugi. They're the first step in what I call the supply chain. Sila yung unang-una. And then they will bear the brunt of the loan, of the risk, and then all the costs will be for them. Kalahati ng gastos nila for onions, I think, is just the fertilizers and the pesticides. And that's where I want to go. Yung fertilizers at pesticide. Kasi kailangan nila yun para maprotektahan yung kanilang mga crops. I think pwede natin siguro silang matulungan dun sa pangbili siguro muna nila ng mga pesticide. No? Kasi yun ang isang problema dito, yung armyworms, di ba? Then pagkatapos, saan dadalhin? Pwede siguro natin silang tulungan or bilhin natin yung sibuyas, dalhin natin kung saan lugar natin itong ibebenta, no? Tama yun, no? I agree. Dapat may short-term and long-term interventions, no? Dun sa short-term, para sa mga magsasaka dito sa Pangasinan, tingin ko importante na i-organize sila. Siguro sa pamamagitan ng isang association or cooperative, ganyan, para mas may support system. Pagdating dun sa utang, medyo mahirap yan. Kanina nabanggit, 1.6 million, yes, no? Hindi biro yung mga utang nila, Correct. Tingin ko, may solusyon dyan. Pag kinausap mo yung bangko or what, meron naman restructuring na ginagawa yung mga yan. Unang-una, okay, gusto natin sila mag-organize. Okay? Meron pang consolidation na sinasabi, no? Magsama-sama para isang malaking kooperatiba. Okay. Ang issue niyan is, number one, pagkatapos na ma-form, ang lagi kong sinasabi dyan, hindi lang dapat na hanggang dun sa pag-form lang. No? Kailangan natin silang turuan ng financial literacy. Kasi yan ang unang-una. Diyan nagkakaaway-away. Pag na-form na, pagdating sa paghawak ng pera, okay? Kasi pag hindi mo naturuan dyan, pag dinala mo sa bangko, sa mga ahensya ng gobyerno, 1 kilometro naman yung mga requirements na hinihingi mo. Pagpasok pa lang ng isang cooperative, ng isang farmers group dyan, ang hinihingi na agad, bigyan mo nga ako ng business plan nyo for the next 5 years. Sino ang gagawa nun? Yeah. So these are the issues actually. No? Yes. But again, ang kailangan natin tingnan kasi at paano natin matutulungan muna itong grupo na to. Yes. I think every government, every administration has tried to help farmers. No? Kasi alam naman natin na importante yung food security. No? Palagi naman may batas, palagi may budget, may balak din. Yung follow-through yung wala eh. Ang daming programa. If you go to the DA, there are loan programs, there are agri-programs. Diyan po pumapasok din yung parang principle ng one big brother helping another small brother, no? Sa kooperatiba po kasi may ganong prinsipyo. Yung big brother, tinutulungan niya yung mas maliit na brother or sister. Maliban pa sa mga problemang na-mention natin, tumataas ang rate ng pagpapakamatay. Nawawalan sila ng pag-asa. Umiinom sila ng pesticide, ng lason. Dahil sa kanilang mga utang, paano natin sila, pwede bang may assistance din ng mental health? What do you think, Manoy? Kasi ang unang-una dapat dyan actually, no, maramdaman lang nila that somebody is yung nag-e-emphasize sa kanila. Like tayo. Kasi sa lahat ito, yung nakita ko kanina, ang pakiramdam mga to, pinabayaan na sila dyan. Tama. Pero most important sector. I would agree. That's the irony of it. No? Yung irony is sila yung nagpapakain, sila yung nagtatrabaho para may makain, but sila yung pinaka-neglected actually. Yung pinaka-neglected. I've been trying to look at all of this, kaya lang, yun na nga, no? Pero sabi ko nga, importante may magsimula. Kaya sinisimula natin ito. Talagang tinitingnan natin. Okay, maraming salamat. Nako, ibang klase talaga pag hinimay at inayos at ginawa ng solusyon, pinagsama-sama ang lahat ng mga ideas. Okay, ang daming magaganda at importanteng punto na lumabas sa diskusyon natin today. Sa aming pagbabalik, ang mga trahedya naman sa mga dalampasigan ng Orani Bataan ang ating haharapin. Tutok lang po dito sa Si Manoy ang Ninong. Nanonood pa rin kayo ng Si Manoy ang Ninong ko, mga kapuso.
Matapos ang issue sa Pangasinan, ang susunod na challenge para kay Manoy Wilbert at ang ating panel of experts ay ang kalbaryo ng ating mga mangingisda sa bayan ng Orani, Bataan. July 17, 2014, nang hagupitin ng Bagyong Glenda ang lalawigan ng Bataan. Nag-iwan ng malaking pinsala ang hagupit ng bagyo. Kabilang na ang mga namatay na mangingisda dahil natrap ang ilan sa kanila sa laot. Ang bagsik at sugat na iniwan ng Bagyong Glenda noong 2014 ay hindi malilimutan ng mga pamilya ng mga residenteng mangingisda ng coastal town na Orani, Bataan. Ang mga likas na yaman sa dagat ang pangunahing kabuhayan ng mga residente at mga komunidad dito sa Orani, Bataan. Kahit pangabayuhin sila ng malalakas na bagyo, hindi ito sapat para pigilan ang mga mangingisda na pumalaot para buhayin ang kani-kanilang mga pamilya. Papunta po tayo ngayon sa probinsya ng Bataan dito sa Central Luzon o Region 3 kung saan bibisitahin natin ang mga mandaragat ng Orani para pakinggan po ang kanilang mga kwento. Excited po ako. Tulad na lamang ni Jovita Cruz na tandang-tanda pa ang trahedyang sinapit ng kanyang yumaong asawang, si Ranilo. Wala kasi talaga kaming pagkain nung araw na yun. Sabi niya, lalabas ako kasi itong araw na to wala tayong pambiling pagkain. Wala tayong pambiling bigas. Sabi ko, malakas na yung hangin. Sabi niya, kilala mo ko. Pag hindi kaya ng bangka natin, uuwi ako. Malaking tiwala ako sa bangka natin. Tapos, nung umaga na yun, mga 8 o'clock na, nakinabahan na ako. Sabi ko dun sa anak ko, tawagan mo yung daddy mo, may dalang cellphone, kung nasaan na siya. Tapos sabi niyang ganun, ng daddy niya, pasundo mo ako dito. Namatayan ako ng makina, ayaw ng umandar, nasa buyan ng tubig yung motor ko. Sabihin mo sa nanay mo, punta doon sa Dongan, doon sa may malaking bangka na anak ng kumpare ko, pasundo ako dito. Pinuntahan ko naman po yun. Pumayag naman po siya na sunduin. Subalit tulad ng bangkang gamit ni Mang Ranilo, wala ring laban sa lakas ng hangin at laki ng alon ang malaking bangkang nagtangkang sanay sagupin siya. Hindi na po naging yung alon, malalaki na po, hindi na po pwede yung bangka nila. Kaya bumalik po sila. Tapos po para pong nagkaroon ng storm surge, yung tumaas yung tubig. Ayun po yung nakaano sa kanya. Para pong tinaboy siya ng tubig. Ayon sa mga mandaragat, marami ng mangingisda ang nasawi habang sila ay nasa gitna ng kanilang ikinabubuhay. Upang maiwasan ang mga ganitong trahedya, nakasuporta ang local government unit dito sa Orani para mabuo ang masasabi nating mga Anghel de la Guardia ng karagatan. Ang mga magigiting na volunteer na mandaragat na sumasaklolo sa mga inaabutan ng sakuna sa laot, ang Municipal Fisheries Aquatic Resources Management Council o MFARMC. Pumunta na po kami kagad sa Pantalan Luma. Doon po namin siya unang hinanap. Kasi po yung kalawitang sinasabi niya na doon siya susunduin, katapat po ng Pantalan Luma. Tapos po, nagtanong na nga po kami sa mga kasama naming magdaragat. Nagpatulong na po kami maghanap. Hanggang sa maanuan ko po si President Kapuli. Siya po yung tumulong sa amin hanggang kinabukasan. Nung umaga na yun, July 17, sasabihin po nung nila kapitan nga po, nandun na nga daw po, nakita na daw po siya. Pagka po may mga bagyo, ini-inform po kagad po kami ng MDRMC sa municipality na maging alerto po. Halimbawa, mayroon po na signal na nakakuan po dito sa Bataan. Ina-alerto po kagad namin yung lahat ng mga leaders at saka po mga bantay dagat na maging alerto
And then binibigyan po kagad namin sila ng pabala, yung lahat po ng mga magdaragat na bawal munang lumaot dahil delikado. Kaya po yung pong sa outpost po namin sa mga bantay dagat, lagi pong nakatimbre po sila na wala munang palalabasin o papupuntahin sa laot dahil delikado. Sa pagnanais na maisalba sa disgrasya ang mga nasa bingit ng kamatayan sa dagat, dumidiskarte na lang si Mang Avelino sa mga karatig na lalawigan. Ang gagawin po namin, nangihiram pa po kami o maatila kami ng baka malaking ganyan para po pang laot. Yun po naging problema namin. Meron po kami ritong bangka ng bantay dagat, kaya lang medyo maliit. Pagka po malakas ang hangin, hindi po kaya ng bangka namin yung malaking alon. Katulad po yan sa labas po na yan ng Manila Bay. Pagka po dyan meron pong nasiraan, may nagtimbre po sa amin na may nasiraan o kailangan po i-rescue namin dahil lumubog. Hindi po namin kagad mapuntahan dahil hindi po kaya ng bangka namin ng bantay dagat. Sa aming pagbabalik, maiintindihan na natin kung bakit hirap ang mga mangingisda na gawin ang kanilang rescue volunteer work dito sa Orani, Bataan. Stay tuned mga kapuso. Ang kabayanihan ng mga mandaragat na kasama natin ay hinaharangan ng isang malaking problema. Ituloy na natin ang kanilang kwento. Nang ininspeksyon namin ang mga bangkang ginagamit ni Mang Avelino, maging kami ay kinabahan para sa kanila. Kasi po yun sa bangka pong kahoy, kapag malaki alon, nasisira po yun, nawawasak nabubutas. Nasisira po agad, madaling masira. Sa mga malalakas na hampas ng alon habang bumabagyo, kakayanin pa kaya ng mga bangkang ito ang sumalba ng buhay? O baka pati ang mga nagre-rescue ay madamay? Kailangan po talaga namin yung bangka na malaki-laki na pang-rescue. In case na magkaroon po ng mga kalamidad, meron po kami pupuntahan po sa laot na may mga nasiraan o may lumubog. Yung dating bangka namin di kaya Pero yung bangka po na sinasabi ko sa inyo, pang-rescue, sapat na po yun para po makayanan po yung mga alon. Kaya naman napakahalaga ng nakaantabay anumang oras ang grupo ni Mang Avelino. Sila ang nagbabantay, umaalalay sa mga inaabutan ng trahedya sa gitna ng dagat. Marami po maikinabang. Hindi lang po dito sa bayan ng Orani, dahil nga po ako rin po yung chairman ng Pambumbatan, pwede po namin itong mapahiram sa karating bayan namin kung kinakailangan. Sila na matatapang, determinado, at buo ang loob na harapin ng bagyo gamit lamang ang mga bangkang kahoy. Hilingan ko nga lang po sana mapaunlakan yung aming kahilingan para po dun sa mas nakakaraming mga magdaragat. Hindi lang po sa bayan ng Orani, kundi sa buong lalawigan ng Bataan. Hanggang kailan nila ibubuwis ang kanilang mga buhay upang makasagip ng kapwa. Huwag sanang dumating ang panahon na maging sila ay dapat ding saklolohan dahil sa kagamitang dapat matibay at handa sa nakaumang na peligro. Napakasakit. Kahirap nang nangyari sa amin na naghanap buhay ang asawa mo. Para sa pamilya. Tapos yung aanumin sa'yo na nakita namin yung asawa mo nandoon sa may mangrove sa may taniman ng na wala na. Andito tayo ngayon sa mangrove. Anong naiisip mo? Kasi parang masakit na para bang bumabalik sa akin yung nakaraan. Kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi ko talaga matanggap. Akala lang ng mga anak ko na kaya ko, natanggap ko na. Pero ang totoo, hindi ko pa umiyak pa rin ako. Kaya lang, hindi na siya yung tulad ng dati. Halos every day, every night, na pag ikaw nag-iisa ka. Kasi kami lang dalawa yung pag-alis ng mga batang nagsipag-aral. Kami na lang dalawa sa bahay. Alam mo, masakit sa akin na na nawala ka. Pero natuwa na din ako at naging ka sa kanila, sa mga kasama nating magdaragat. Para naging blessing ka sa kanila. Salamat sa iyo. Kahit na nawala ka sa amin, marami kang matutulungan.
para sa mga hanggang ngayon ay nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, iisa lang din ang kanilang panalangin. Ayoko nang maulit po yung nangyari sa amin na kailangan namin ng pangsundo na bangkang malaki. Wala po kaming makuha. Pangit, sana maging okay ka na dyan. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Isang napaka-emosyonal at makahulugang kwento ang hatid namin sa inyo galing dito sa Orani, Bataan. Kasamang Jelly, balik sa'yo. Thank you, Shay. Kasama naman natin ngayon si Val Terence Quahungco, Technical Officer, Emergency Response Unit ng Philippine Red Cross. Paano ba natin masusuportahan itong mga kababayan nating mga mangingisda na gusto lang naman maging maayos ang kanilang buhay at mag-uwi ng kakainin ng kanilang pamilya? Fishing industry, matagal na sinasabing hindi na meet yung potential niya. I mean, archipelago tayo, and yet we're not one of the top fishing nations in the Why? world. Because unang infrastructure, kulang naman yung mga gamit ng mga fishermen namin. On the safety aspect naman, I think speaking to what happened here, we have 7,000 islands. They have less than 100 vessels. Hindi naman nakagulat na may nagvo-volunteer kasi they have to depend on themselves just to take care of their own. With the Philippine Red Cross po, we have a program or training programs makakatulong po sa mga gantong volunteer groups, no, para po sa kanilang mga pansarili at kanilang pamilya, maiwasan po natin yung mga trahedya na maaring mangyari. So, ang sinasabi mo dito, may training na pwedeng ibigay para sa grupong ito na ang atikain naman na nila, ma-assist yung mga kapwa nilang mangingisda na natatrap o naiiwan sa laot. Apo, yun po yung tinatawag nating surface water search and rescue training. Sa local government code kasi ngayon, di ba, dahil nga may devolution kasi yung nangyari sa atin na each local government unit is actually parang a kingdom in itself, in a sense. So, in short, yung local government mo, ang dapat mag-asikaso. Malaki ang magagawa ng local government unit. Para matulungan sila. Kasi the national government infrastructure can only do so much. Siguro, it's about time that Congress has to look into this, kung paano makapag-enact ng isang batas na dapat itong mga lugar na to, fishing towns talaga, na meron dapat talagang naka-institutionalize na isang unit na talagang naka-dedicate para sa ganito. Ang kailangan siguro nila dyan is isang bangka o isang rescue boat na nabanggit na rin na kayang sumuong kahit kailangan nila ng equipment. Kahit malaking alon. Siguro it's about time din talaga na dapat nating yung mga maliliit na mangingisda, dapat meron silang naka-install na GPS sa kanilang mga bangka. Before is under the DA, but all the DA secretaries prior to this one have all been centered on agriculture. In fact, this is the first DA secretary who comes from the fishing industry. Kahit sa Kongreso, sa pagtitingnan mo, iniisip mo kung may party list na fishing, wala eh. O hindi nakakalusot, hindi naboboto. Manay Wilbert, nakita mo naman lahat itong problema. I'm sure marami kang naiisip at gustong gawin. Ang dami, actually. Ang dami. Bigla akong naisip. Pero meron akong na-file na dyan na bill sa Congress. 3 siya actually. Isang, kung hindi ako nagkakamali, may isa akong Blue Economy Bill. Ito yung expanding opportunities and yung mga trainings for all these fisher folks. Meron pa tayong isang National Mariculture Program Bill naman. Basically, ito yung pagpapatibay sa industriya ng pangingisda. Yes. Yun yung bill na ko. And then meron isa, yung tulong sa mga mangingisda, yung tinatawag nating pantawid pambangka. Itong pantawid pambangka, ito yung nagbibigay sa kanila ng subsidy sa fuel, kada buwan, para yung panggastos nila sa fuel ay mabawasan. Pero because of this discussion, itong problema na to, bigla ko lang naisip na kailangan siguro talagang tingnan natin ngayon yung paano, yung sinabi kanina ni Jelly, paano proteksyonan itong ating mga mangingisda. Whether yung
pagpapalawak ng kanilang fishing grounds ng small fishermen, and then yung Kaligtasan nila, importante yun. Maraming salamat muli sa ating experts at kay Manoy Wilbert. Nako, lahat ng insights ninyo ay talaga namang nakaka-enlighten. Manoy Wilbert, we look forward to all these ideas that you have. Pwedeng dagdagan ng dagdagan. Malalaman natin ang mga solusyon na maibibigay ng ating mga expert panel sa farming at sa fishing communities sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Stay tuned mga kapuso. Welcome back sa Si Manoy ang Ninong Ko. Dalawang kwento ng trahedya ang narinig ni Manoy Wilbert at expert panel natin. Ang pagkalubog sa utang at pagdami ng suicide rates sa mga magsasaka ng sibuyas sa Pangasinan at ang paghihirap ng mga mangingisda na mabuhay sa araw-araw at ang pagkasira ng kanilang rescue boats para sa mga emergency situations. May naisip na bang solusyon ang ating mga experts para sa mga pinagdadaan ng problema ng ating mga kababayan? Unahin natin ang mga onion farmers sa Pangasinan. Let's start with you, Jed. Tulad ng sabi ng expert natin, no? Sabi niya, ang isang problema, walang kita yung farmers, masyado maraming layers. Parang sibuyas din, maraming layers. No? Kailangan siguro bawasan yung layers na yan para talagang kumita ang farmers at di naman sila magutom. So that's one way we can help them. To help them. Attorney Patricia. Yung short term naman ng financial literacy, yung sinasabi kanina ni Kong Manoy. No? Kasi nga, importante yun eh. Importante na alam nila kung paano. Kasi hindi mo rin masisisi yung mga magpapautang eh. Na they want security. Okay, Manoy Wilbert, ikaw. Alam mo, Jelly, ang tingin ko, kailangan natin silang bigyan ng seedlings, fertilizer, pesticides, tsaka kailangan natin silang tulungan sa kanilang problema sa logistics, kailangan natin tulungan na madala ang kanilang produkto sa kanilang lugar na pagbebentahan. Tutulungan din natin silang maghanap ng mga buyer ng kanilang produkto. Magagandang ideas ito. Napakagandang solusyon. Alamin natin kung ano ang reaksyon ng mga magsisibuyas dito. Dahil narinig po namin lahat ang inyong mga hinaing, kahit ilan lang po sa inyo ang nagsalita, nais po namin sana na mag-iwan sa inyo ng mga alaala. Ano kaya yung alaalang yon? Siyempre kung ano yung mga sa tingin nyo kakailanganin nyo sa inyong ikabubuhay, katulad ng mga supplies. Ano po yung mga supplies na yan? Siyempre meron tayong fertilizer, buto, mga seeds, pesticides. Ayan, at saka para din po, hindi muna tayo mangutang sa bangko, di ba? Hindi pa po yan nagtatapos. Ano kaya yan? Ano po ba yan? Ha? Grabe! Ano kaya yan? Ayan! Iyang truck na yan po ay pupunta dito isang beses sa isang linggo para tulungan kayo sa inyong mga koleksyon! Yan, maraming salamat po sa inyo. Congratulations sa Sitio Lagare. Maraming salamat po. Salamat po. Mga kapuso, ipagdasal natin na mabigyan ng lakas ang ating mga magsasaka ng sibuyas sa Pangasinan na ipagpatuloy ang kanilang pagtatanim. At naway huwag sila mawala ng pag-asa na muling babalik ang masaganang ani sa kanilang bukirin. Ngayon naman mapunta tayo sa naisip na solusyon ng ating mga experts para sa mangingisda natin sa Orani, Bataan. Umpisa natin kay Jed. Jelly, kita naman natin yung gamit nilang boat sa pagsalba ng mga kasamang nilang mga isda, no? It's very clear that they need better equipment so that they can better do their volunteer work. Bigyan din ng special training to mga volunteers natin para they can deal with emergencies on the spot. I will wholeheartedly agree with Jed on this one.
Equipment, number 1. Kahit ako na nagulat na yun ang gagamitin nilang pagsalba, actually sila rin ang mapapahamak. Manoy Wilbert, ikaw? Sa akin, ang eye-opener ko dito yung protection sa ating mga fishermen. No? Kasi nakakalungkot yan na dahil sa kagustuhan nilang may mapakain, may namamatay. No? Ito namang problema nila, ang tingin ko rito ay yung talagang pangangailangan dito ay isang rescue boat na kayang suungin yung mga malalaking alon. No? So, para sa akin, bibigyan natin sila dyan, hanapan natin, bibigyan natin sila ng isang malaking bangka para hindi na po maulit-uli yung nangyari po dito po sa nakita natin kanina. Napakagandang balita nito. Balikan naman natin si Shay para malaman kung ano ang reaksyon ng ating mga residente ng Orani. Napaka-empowering at inspiring ng umagang ito. Nasaksihan natin ang kakaibang sakripisyo, pagsisikap at pananalig sa gitna ng pagsubok at kalamidad ng ating mga kababayan sa Pangasinan at sa Bataan. Saludo po kaming lahat sa inyo. Manoy Wilbert, matapos nating marinig lahat ng kwento natin today, may madadagdag pa ba kayo? Well, yung nakaka-overwhelm. Ito yung feeling talaga na ito yung gusto natin. No? Yes. Kahit paano, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. So yun talagang gusto kong mangyari. Gusto natin mangyari. Pero one small step, we hope na ito yung maging simula para yung lahat, no, yung ating pong mga kababayan, no, yung aking pong laging sinasabi, ito po yung simula. Sana marami po tayong maingganyo na sumunod na tulungan yung ating mga kababayan. At yan naman ang adhikain ng si Manoy. Yan ang adhikain ng ating programa. Gusto natin makahikayat ng mas maraming tao para mas marami po tayong matulungan, mas marami pong magkaroon ng yung pasani ng ating mga kababayan ay mabawasan. No? Yan po yung talagang pinaka-adhikain natin. Maraming salamat, Manoy Wilbert, sa inyong ibinahaging insights. At syempre sa ating experts, si Jed at si Attorney Patricia. Thank you very much. At salamat mga kapuso sa pagtutok nyo sa amin ngayong umaga. Magkita-kita po ulit tayo next Sunday, dito lang sa Si Manoy ang Ninong Ko, dito sa GMA. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Oh, ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya
sa ikaw ako gaganda. Itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay.